So, magandang tanghali mga kababayan ko dito sa bayan ng El Nido. Nag-video na lang tayo, hindi tayo makapag-live. Gawa nga nung nagloloko po yung ating signal. So, dito na lang tayo, mag-video na lang tayo and then po-post ko na lang to later. So, yun po. Magandang hapon. Ang oras natin, alas 12:30. 12:30 po ng tanghali mga kaibigan. Ngayon po ay ika-26. Ngayon po ay ika-26 sa buwan ng July 2025. At syempre mga kaibigan, sentro pa rin ng ating pinag-uusapan itong issue dito sa El Nido. May mga issue kasi, may mga itinatanong yung taong bayan. Kagaya na lamang na, bakit daw magpahanggang ngayon walang IPMR ang bayan ng El Nido? Yun yung tanong ha. So, oo nga, di ba? Matagal na, may mga 6 years na ba? Meron 2 term na nung mula nung bumaba si IPMR Dato Prospero Castro, nung last term niya yata yun. Pagbaba niya ay parang 6 na taon na, kung hindi ako nagkakamali, na walang IPMR ang bayan ng El Nido. Sa kabila mga kababayan ng napakaraming nag-aasam at maraming gusto kumatawan bilang IPMR ng bayan ng El Nido. So, yan nga. Ang magiging usapan natin, ang IPMR po ay representative ng katutubo. Siyempre, kailangan katutubo siya. Kaya sa i-represent ng indigenous cultural communities. So, yun mga kababayan. So, dito mga kababayan, ang mayroon lang IPMR last year, ngayong nakaraan term na nakita natin sa province. Ang nakita lang natin na IPMR, si IPMR board member, IPMR Arnel Abrina. Ito mga nakaraang taon dito sa Palawan. Pero sa bayan ng El Nido, negative talaga, negative. Marami ang mga katutubo dito sa bayan ng El Nido. May katutubong Cuyonon, may katutubong Tagbanwa, may mga nag-aspire na iba't ibang grupo, no? So nagtataka ako hanggang ngayon, sa kabila na marami silang gusto na ipaglaban yung karapatan nila, hanggang ngayon wala pa talagang nire-recognize ang bayan ng El Nido. So, malalaman natin yan sa mga susunod na mga araw. Maaari magkaroon ako ng pagkakataon na maitanong ko sa DILG o maitanong ko sa LGU bakit. Siyempre sila lang ang makakasagot niyan, kasi mayroon naman talaga mga aspirants. Ang problema, yung hindi pagkakasama-sama. Kailangan talaga na magkasama-sama. So ako bilang observer, nag-o-observe tayo, yan po yung nakikita ko. May kulang doon sa pagsasama-sama. Napakaganda. Lakas talaga ng echo nito. Wala na talaga akong echo dyan eh. Napakaganda ng batas ng pagbibigay ng karapatan sa katutubo, yung IPRA law. Ang IPRA law ay naisabatas noong 1997 sa pamamagitan ng yumaong si
dating Congressman Jess Robredo sa ng Bicol yun. At nagbigay ito ng almost parang absolute. Tinitingnan ko talaga yung batas, binabasa ko yung batas. Parang absolute rights yung binigay ng batas na ito eh. Kasi mayroon silang nilagay doon na the right of the indigenous peoples to self-governance and the right to self-determination. Kung yun ay talagang kikilalanin o kung hindi man kikilalanin, i-assert ng mga katutubo, ay matindi yung batas na yun. Self-governance, sila ay may karapatang mamahala sa kanilang ancestral domain. Mabigat na karapatan yan. Pamamahalaan niya ang kanyang lupain, ninuno. Eh lalo pa naman dito sa El Nido, Palawan, ay national park. Nasa loob ng ancestral domain. So, may dalawa yung magja-jack and pwede dyan kung sino may karapatan. Sa national park, yung DNR. Pero sa ancestral domain, yung katutubo na kikilanlin or kikilalanin. Kaya mga kababayan, nakakatuwa isipin na sa kabila na ang ating lupaing dito sa Palawan or El Nido ay naririyan ang marami sa atin mga kababayan katutubo. Katutubong Tagbanwa Tandulanan, katutubong Cuyonon. Sa kabila ng ganyan, hanggang ngayon wala pang tumatayong kinatawan or IPMR sa Sangguniang Bayan. So, ito ay sa panahon na mas kinakailangan ngayon ang intervention ng katutubo para pangalagaan yung kanilang lupang ninuno. Lalo na marami ang mga investors na pumapasok. Kailangan na magkaroon sila ng itong mga investors, kailangan magkaroon ng FPIC or Free and Prior Informed Consent. Consent po galing sa katutubo. Batas po yan eh. Hindi ka po pwedeng gumawa ng kahit na ano sa loob ng ancestral domain nang walang pahintulot ng mga katutubo. So napakahalaga niyan. So dyan sa pangangailangan ng pahintulot, kailangan ng mayroong i-recognize ang bayan ng El Nido. Kasi sino yung magbibigay ng pahintulot para mapangalagaan ang lupaing ninuno? Sa pamamagitan ng pagbibigay nilang pahintulot, naroon ang kondisyon na magkaroon ng sustainable development. May mga ganyan. Pero hanggang ngayon ay wala pa. Kaya sabi ko sa kanila, itong mga nag-a-aspire, kailangan na mayroon kayong hawak na baraha. Ano ba yung baraha? Sa IPRA mayroon tinatawag na bago ka kasi ma-validate or bago ka maging ma-recognize na isang indigenous cultural community and then
indigenous peoples organizations, kailangan na dumaan ka sa 11 building blocks. Yung 11 building blocks, mga kababayan, ay napakahalagang mga stages. Ito yung mga napakahalagang stages para makita ng mga nasa National Commission on Indigenous Peoples kung kayo ba talaga na naghahangad na makilala o ma-recognize ng NCIP ay talagang papasa kayo sa validation. So, kailangan may validation dyan. So, yung 11 building blocks, mga kababayan, eto, nandito to sa talagang ko to eh. Ayan o. Ang 11 building blocks, mga kababayan, number 1 dito yung kailangan mayroon kayong indigenous political structure. Ano yung political structure? Yung sino yung pinakamataas, sino yung mga sumunod, ano yung mga katungkulan nila, ano yung function niya. Mayroon silang mga istruktura ng leaders. Pero kailangan itong mga istruktura na ito ay ma-validate itong mga leaders na to. Ma-validate, may confirmation yan dapat ng National Commission on Indigenous Peoples. Kasi sila yung ahensya na nangangasiwa sa mga katutubo. So, that is number 1. Dito pa lang sa pagtatayo ng indigenous political structure, kinakailangan na sa buong nasasakupan ng ancestral domain claim, kasi claim pa lang yun ninyo, dapat nag-i-exist yung indigenous people structure in that community. Kaya kailangan talaga ang mga indigenous peoples nag-o-organize din. Ang El Nido is composed of 18 barangays. Para masabi natin na ang El Nido is na mayroong ancestral domain, dapat majority of 18 barangays is mayroong mga existing indigenous cultural communities. So ito, mga kababayan, pag sinabi nating indigenous cultural communities, hindi lang yun dahil nagsabi ka na katutubo kami. Kinakailangan yung kultura ng mga katutubo ay ginagawa pa rin ninyo. Isinasabuhay ninyo. Ipinamumuhay ninyo sa inyong komunidad ang kulturang katutubo ng Cuyonon, kung Cuyonon, o ng Tagbanwa-Tandulanin, kung Tagbanwa-Tandulanin. So, naandun kayo, mayroon kayong mga tribal hall, mayroon kayong mga customary laws, ano yung mga patakaran doon, lahat ng kultura doon, sayaw, pananamit, pananalita, lahat doon. Dapat yan, nag-i-exist. Pero hindi naman sobrang kahigpitan ang NCIP. Alam ko yan eh. Kung hindi ka marunong magsalita, ito di pag-aralan mo kasi hindi rin naman yun ang puro na dahilan para maging katutubo ka. Yung bloodline kasi ng isang tao, kung may dugo kang Tagbanwa, kahit 1% lang, is may bloodline ka ng katutubo. So, it's up to you. Kung gusto mo sa Tagbanwa, gusto mo sa Cuyonon, it's up to you. Kung mamili kung saan katutubo ka. So, kailangan yon ang bloodline. Kaya mayroon kinukuha yung genealogy ng
bawat isang katutubo. Ayan ha. Yung genealogy na si nanay ko at si tatay ko, igaganon mo dyan. Tapos si nanay sa kaliwa, yung tatay niya at saka yung nanay niya naman. May dalawa doon. Tapos dito naman si tatay, tatay ni tatay at saka nanay ni tatay. Hanggang sa marating niyo yung kaapat na generation, lolo ng lolo nyo, pag matitrace nyo na mayroon kayong dugong tribu. Kung talagang taga rito talaga kayo sa El Nido. So ganun po, ako ang tribu ko talaga Waray. Tapos may half Muslim ako, nanay ko kasi Banzali. Kaya may dugong Muslim ako, tapos dugong Waray. Dito, ang karamihan dito, may dugong Tagbanwa, Kuyunon. So yan, mga kababayan. So, yung tinatalakay natin na yan, ito yung tinatanong yan kung sa validation yan, iba kung anong tribu ka, sinong nanay mo, tatanong yan lahat. Tanongin yan para malaman mo, para totoo ba na mayroon kang bloodline. Kasi doon sa listahan kasi may mga na yan, kumpirmado na at saka alam na mga Tagbanwa talaga sila or Kuyunon talaga sila. Mayroon na yan mga tao na kilalang kilala nila. So yung mga apelyido ng mga yon, pag umabot ka doon sa apelyido nila, ibig sabihin ay may bloodline ka ng katutubo. So yun mga kabayan. Sa proseso ng pagdetermina kung mayroon kang bloodline, ay hindi basta-basta yan proseso. Kasi nangangailangan yan ng mayroon mag-volunteers na isang katutubo para umikot, magtanong lahat. Kaya itong pag-organize ng para ma-recognize lang ang isang tribo ay hindi birong trabaho. So, ikot kayo dyan, tanong kayo lahat. Tanong ninyo yung mga bloodline nila hanggang sa maka-organize sa buong El Nido. Ma-organize ba ninyo yung yung may bloodline? Kasi marami naman dito, hindi nga nila alam kung saan sila marunong magsalita ng Kuyunon. Maraming ang Bisaya dito na marunong magsalita ng Kuyunon. Marami rin Kuyunon dito, marunong magsalita ng Aklanon, tapos marunong magsalita ng Bisaya. Kaya kung salita yung pagbasihan, natututunan lang yun. Yung bloodline po ang hinahanap, tinatanong ko sino yung ninuno ninyo. So, dyan pa lang ay malaking trabaho. So, yan po yung sinasabi natin na IPS. Kasi yun pong mga kasapi, member yun ng political structure. Mga kasaping ng tribu. So, indigenous political structures mula sa taas, pinaka-pinono o kaya chieftain, yung dato, pinaka-mataas, hanggang sa pinaka-ultimong kasapi ng tribu. So, yun po yung doon pa lang sa pagdetermina ng mga yon ay malaking trabaho. So, number 1 pa lang yon. Yung susunod pa. So, mayroon susunod yung IPO, Indigenous People's Organization. Pag ibig sabihin ng IPO na yon, dapat nakarehistro sa SEC, nakarehistro sa kooperatiba kung may co-op kayo, recognize ng LGU kasi ang LGU mayroong civil society organizations. Lahat ng mga
pinagre-rehistruhan ng isang organisasyon, dapat ang organisasyon ng mga katutubo nakatala din, nakarehistro din. Kailangan hanapin yon dahil kasama sa 11 building blocks yung pangalawa, yung Indigenous Peoples Organization. So that is number 2. Indigenous Peoples Organization. Magpaparehistro sa SEC, magpaparehistro sa Co-op, magpaparehistro sa lahat. Papunta ka sa labor, kung kailangan mo doon, lahat. Mayroon kayong mga samahan pang kabuhayan. Magkakaroon ng mga accreditation, accredited ka ng NCIP, ng SEC, ng CDA, at iba't ibang ahensya. Kinikilala ba? So, ganun dapat yung ating mga katutubo. So, yun yung pangalawa. Nakita ninyo, Indigenous Peoples Organization. Pangalawa pa lang yun. Ang pangatlo, yung CADTI delineation. Yung Certificate of Ancestral Domain title. So, kapag excuse me, kapag bago ka pala nag-apply, ang tawag doon claim. May ganoon kayong sa ancestral domain claim. Pag tinanggap na yung application ninyo ng National Commission on Indigenous People, automatic na nire-recognize yung claim. Kaya ang isinusulong niyan ay CADTI na, Certificate of Ancestral Domain Title. So doon sa CADTI, ang unang proseso niyan is delineation. Minamapa kung saan, gaano kalaki yung nasasakupan ng ancestral domain. May mapa yan. May delineation, may demarcation, may maglalagay ka ng mga markas, siguro doon. Kaya maglalagay ka, this is properties owned by the indigenous peoples of Tagbanwa, Tandulan, and El Nido. Yung mga ganun. So, yun ang number 3. Number 3 of the 11 building blocks. And number 4, yung pagtatayo ng Ancestral Domain Management Land Management Office o yung ADMO. So, kailangan ang opisina ng Ancestral Domain Management ay may permit po. May permit po dapat sa LGU, sa NCIP, lahat yan, mayroon yan permiso. Hindi po pwede na, basta ka lang din naglagay ng may permiso yan. So, may mga itinutulong naman yung ating mga LGUs dyan. So, yun yung ating paglalagay ng Ancestral Domain Land Management Office. Yan ay pamumunuan ng ADMO. So, ang ADMO, parang admin yan ng ng LGU. Di ba? Kung sa LGU, admin, si Admin Rafi, yun, admin yun. Sa Katutubo, ang tawag dyan, ADMO. Si ADMO, yan. Si ADMO, andyan. Yan, ganon. Ang trabaho nila ay pangasiwaan ang lahat ng properties ng mga katutubo at mga usapin ng mga katutubo. Kaya hindi biro maging ADMO ng katutubo. Kasi ikaw ang mga ngasiwa sa pangangalaga ng mga lupaing ninuno at pangangalaga ng mga katutubo talaga. Lahat, pangkalahatan. So yun, that is number 4. And number 5 yung ito maganda, yung Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan. Alam mo mga kababayan, ang katutubo ay kinakailangan magkaroon ng Ancestral Domain Sustainable
Sustainable Development and Protection Plan. Yun yung ADS DPP. Ito yung plano sa loob ng ancestral domain, paano mapangalagaan, maprotekta na lahat, at paano ito magkaroon ng development na may sustainability. Hindi yung tira dito, tira doon. So may plano yan. Ang tawag yan, ADS DPP. Ang ADS DPP, yung paggawa ng plano, kasi plano ito, ang paggawa ng plano ay joint undertakings ng mga katutubo, indigenous peoples, indigenous cultural communities, kasama ang NCIP, ang LGU, ang NEDA, kasi economic development yan. So, yan. Kailangan din talaga nila yan na tutulungan kayo ng NCIP, ng NEDA, ng LGUs, at lahat ng mga iba pang government development agencies. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno na patungkol sa pagpapaunlad, development, ay dapat tumulong sa paggawa ng ADS DPP or Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan. So yan mga kababayan, ang number 5. So yan, di ba? Nasaan na kaya yung mga nag-organize ng mga katutubo? Nagagawa nyo ba yan? Oh, number 5, hanggang number 5 lang muna tayo. Oh, i-recap natin ha. Ang number 1, ang IPS, Indigenous People Structure. Number 2, Indigenous Peoples Organization na rehistrado, kayo lahat. And number 3, delineation ng ancestral domain, ancestral land, yung ancestral domain. May mapa. May mapa kayo dyan. That is number 3. Number 4, establishment ng ancestral domain land management office. And number 5, ADS DPP. Yung plano. O boy, dapat tulungan talaga ito ng LGU. Kasi joint undertakings talaga itong pagtatayo ng plano, paggawa ng plano para sa mga katutubo. O tatanungin natin yan yung ating mga kababayan. Nangyayari ba dito yung mga katutubo, tinutulungan? O di ba? Oh, dami-dami dyan. Nire-recognize dapat yan ng ano. Eh ako, gawa ako ng sulat. In-address namin sa DENR. Pero as ang pumirma yung si Sir Bong. Si Sir Bong. Ngayon, pag hindi man lang kami kinilala, humihingi lang kami ng kunting kahoy para para pang tulay-tulay lang, binabaha kasi yung doon, yung pinagdimitingan. Abay, hanggang ngayon wala. Nagsulat pa na nag-request na maghingi ng kapirasong kahoy sa DENR kasi ang dami nilang kahoy, pero hindi kami binigyan. Pero yan ang ibig sabihin. Ang point natin dito is talagang hindi kinikilala. Pero dapat kilalanin na ninyo yung mga katutubo. Kasi mark my word, pag ang katutubo ay na-recognize national, region, Puerto Princesa at pinalaganap yan, pati yung collection ng DENR sa small lagoon, big lagoon, mawala yan sa inyo. Yan ang totoo mangyari dyan. So anyway, hanggang dyan lang muna ngayon mga kaibigan. Ang ating oras ay 30 minutes lang tayo kasi Facebook lang naman. Alauna na po. Nag-start tayo alas 12:30. Today is 1 o'clock in the afternoon.
Thank you, and God bless bayan ng El Nido. Mabuhay ang mga katutubo.